Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP, kung saan ay sabi po rito ay Pundit shares 3 reasons to remain bullish about XRP. Ayan, meron na pong isang kilalang eksperto rito ang nagbahagi ng tatlong mga dahilan kung bakit kailangan nating manatiling bullish dito kay XRP. Kaya yan, atin pong aalamin sa bidong ito ang tatlong mga dahilan na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi po rito ay a notable figure in the XRP community has disclosed 3 key factors contributing to his persistent bullish stance on XRP. Ayan, isang kilalang individual dito sa community ng XRP ang naglabas po o nagbahagi ng kanyang tatlong mga dahilan kung bakit siya po ay patuloy na naniniwala na si XRP ay magpapakita ng bullish na performance sa hinaharap. XRP is fast becoming renowned for its unsavory performance compared to its rivals, causing frustrations for holders. However, pro-XRP crypto influencer Zach Rector recently shared his unwavering bullish sentiment towards XRP despite the ongoing skepticism surrounding the digital asset. Kaya yan, ang kalagayan po ni XRP ngayon bilang isang digital asset ay mukhang nakikilala na po siya bilang isang digital asset or crypto na may hindi magandang performance. Kaya yan, dahil rito kasi si XRP, kung ikukumpara po natin yung kanyang naging performance nitong nakalipas na taon ay mababa po yung kanyang binigay na gain kumpara sa ibang mga rivals nito or kakompetensya niya na ibang mga cryptocurrencies. Kaya dahil dito ay marami pa namang nag-hold dito kay XRP ay nagdulot po ito ng frustration or dismayado po sila. Kaya yan nga, maraming galit na mga community ng XRP dahil sa pangyayaring dito. Inaasahan pa naman nila na kikita sila ng malaki dito kay XRP kumpara sa ibang mga cryptocurrencies, lalong-lalo na noong nagkaroon ng panalo si Ripple laban sa US SEC. Yan, noong unang yan yung nadiklaro po si XRP bilang isang non-security. Yan, pero hindi yung inaasahan po ng karamihan na dito na po sasabog sa XRP ay wala. Kaya maraming na-frustrate or na-dismaya sa pangyayaring ito. Kaya maraming mga holders na nagsisisi na sana nag-invest na lang ako sa iba. Mas malaki pa yung kinita ko kumpara dito kay XRP. Kaya yan po yung kalagayan ngayon ng XRP. At ngayon, pero gayon pa man ay mayroon pa ring mga natitirang nananatili na mga talagang malaki yung kanilang paniniwala pa rin dito kay XRP. At sa kanila meron po silang malakas na pagtitiwala na si XRP ay magpapakita ng isang matinding performance. At isa na po rito itong ang pro XRP crypto influencer na si Zach Rector. At ayan, siya po ay nagbahagi ng kanyang unwavering, walang walang katapusan na bullish sentiment or bullish na pananaw dito kay XRP. Ayan, kahit na maraming mga skeptics ngayon na nakapaligid dito kay XRP, naglalabas ng kanilang galit, naglalabas ng kanilang pagkadismaya dito kay XRP, ay meron pang mga katulad ni Zach Rector na talagang pro XRP pa rin. In particular, Rector outlined 3 compelling reasons why he remains optimistic about XRP's future trajectory. Kaya yan, at siya po ay nagbigay ng tatlong mga dahilan kung ano nga ba talaga yung kanyang dahilan dito kung bakit siya ay meron siyang malakas na paniniwala or pagtitiwala dito kay XRP na magbibigay ito ng magandang
future trajectory sa hinaharap or magandang performance sa hinaharap. 3 reasons I'm still bullish. Ayan po siya. Firstly, Rector reiterated XRP's unique position as the sole digital asset in the United States with full legal clarity. Kaya yan po yung kauna-unahan na dahilan na ginoong Rector dito. Si XRP lamang ang may kakaibang katangian or posisyon sapagkat siya lamang po ang nag-iisang cryptocurrency na may full legal clarity dito sa United States. Yan na nga yung sinabi ko kanina. Yan na kanilang naipanalo ng Ripple laban sa US SEC. At nagkaroon ito ng considered po siya na non-security, kaya nagkaroon siya ng legal clarity. Recall that last July, the US judge presiding over the lawsuit against Ripple Labs ruled that XRP is inherently not a security. The judgment essentially watered down the US regulatory's previous assertion and ultimately freed XRP from regulatory shackles. To date, no other crypto projects has secured a similar proclamations from the US. Kaya yan, hanggang ngayon ay wala pang ibang cryptocurrency ang nakakakuha ng katulad nito. Ayan, katulad ni XRP na may regulatory clarity dito sa bansang US. Liquidity staking entering the XRP ecosystem. Ayan, magkakaroon na raw po ng liquidity staking dito sa ecosystem ni XRP. Secondly, Rector underscored the recent developments in the XRP ecosystem, particularly the integration of decentralized finance capabilities. We finally have DeFi coming to the XRP Ledger ecosystem, he proclaimed. Kaya yan, may papasok po na mga decentralized finance na mga features itong ecosystem ni XRP. Kaya kasama po dyan ay ang staking. Yan, passive income po yan. He recounted that competing projects have flourished with DeFi functionalities over the years. And now it is XRP's turn. Kaya yan, pero sa tingin ko mukhang parang nahuhuli itong si XRP. Ngayon lamang po siya magkakaroon ng staking. Tapos napakatagal po niyang established na crypto asset. Yan. Pero okay pa rin naman yan. Rector noted that the introduction of DeFi capability to XRP through the recent Pass Automated Market Maker AMM amendment marks a significant milestone. Kaya yan po yung pangalawang dahilan ni Ginoong Rector dito. Specifically, he remarked that it effectively expands XRP's utility beyond fast, cheap, and efficient payments. Kaya yan yung pagpasok daw po ng mga DeFi platform dito kay XRP ay magdudulot daw po ito ng mabilis, mura at saka mas efficient na payment system or utility para kay XRP. Ripple's target of the US market with XRP. Yan, ito naman po yung pangatlo na dahilan ni Ginoong Rector dito kung bakit patuloy siyang nananatiling bullish dito kay XRP. Tinatarget daw ni Ripple ang US market. Thirdly, Rector stated that Ripple is entering strategic alliances with US partners with XRP at the core of the collaboration. The foundation of this view is Ripple's recent move to calibrate its business focus to encompass the US payment market. Kaya yan, nakikipagkaroon na raw po ng partnership ang Ripple yan sa mga US yan, para magkaroon ng mga US na kapartner, US partners po niya at saka mga collaborations. As the Crypto Basic reported, Ripple's plan to roll out new product upgrades for the US market centered around its Ripple payment service, which uses XRP. Per the disclosure, this development follows a period of relative silence spanning 3 years, during which 90% of Ripple's business focus on servicing overseas clients. Kaya yan, meron daw pong plano ang Ripple na maglabas ng kanilang bagong mga produkto or mga upgrades dito sa US market. At ito raw po ay nakatuon sa Ripple Payment Services, yan, na kung saan ay ginagamitan po ng XRP. Kaya yan po yung tatlo na mga dahilan ni Ginoong Zach Rector kung bakit siya ay patuloy na nananatili dito kay XRP.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.